Welcome back sa ating channel. Naging mainit nga na usapin di umano sa mundo ng social media sa patuloy nga na paninira kay Vice President Sara Duterte ay hindi niya nga ito mapigilan na bineltahan ang mga pulpolitiko at mismong siya ang nagsabi na kung sino ang mga kumukontra sa confidential fund na ito ay ayaw nilang maayos ang bansang Pilipinas na talaga naman sinumportahan ng maraming netizen dahil kung makikita natin sa Davao ay talagang maganda ang kanilang lugar doon, kaya naman talagang walang bahid na korupsyon ang mga Duterte na pilit nilang sinisiraan si Vice President Sara Duterte na ibubulsang araw ang malaking confidential fund na mapupunta sa kanya. Kaya naman ang mga pulpolitiko na ito, gaya lamang ni Castro at ni Manuel, ay talagang pahiya nga kay Vice President Sara Duterte dahil kung makikita natin sa kanyang kataga ay talagang makapangyarihan at talagang pinaninindigan niya ang kanyang mga sinasabi at ang kanyang gagawin. Dito nga natin makikita kung gaano siya katapang at hindi sila natatakot kung ano man ang pagbabatikos kay Vice President Sara Duterte dahil handang-handa nga netong harapin kahit mga pulpolitiko na ganib sa kapangyarihan na gusto na siyang pabagsakin sa pamumuno niya. Dito natin mapapansin na talagang pinopolitika na lang nila si Vice Presidente Sara Duterte dahil alam nilang malakas ito sa susunod na eleksyon. Ngunit banat nga ni Sara Duterte na matagal pa ang susunod na eleksyon, gawin muna ninyo ang inyong tungkulin sa taong bayan. Panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa sulit viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Makinig kayo sa lahat ng sinasabi sa palibot ninyo at tandaan ninyo kung sino man ang kumukontra sa confidential funds ay kumukontra sa kapayapaan. Kung sino ang kumukontra sa kapayapaan ay kalaban ng bayan. It is worth noting that the Department of Education's membership in the Anti-Terrorism Council and the Office of the Secretary's membership in the National Task Force ELCA exemplify the department's unwavering commitment to the protection and well-being of our learners, personnel, and other stakeholders. By actively participating in these crucial bodies, the Department of Education should... Thank you, Mr. Mga kababayan, ladies and gentlemen, Assalamualaikum, madayaw, maayong adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyong lahat. Una-una po ang aking pagpapasalamat sa Police Regional Office 30 sa akin na dumalo sa 122nd Police Service Anniversary. Alam niyo po, we go a long way with I go a long way with General Kraft, Kirby John Breon Kraft. Sabi ko, ito siguro, may itsura siguro ito, guwapo. Sabi ko, okay, ito. Kasi para makita ng mga tao na pleasant yung itsura, guwapo yung itsura, Kraft, isoy. Susunod lahat ng tao sa sasabihin ng pulis, magkaroon yan ng disiplina. Oh, yes sir. Guwapo ng pulis, susunod ako. And, so pinili siya. Tapos, unang-una ko siyang nakita, personal, kasi yung papel kasi walang picture na binigay sa akin.
Kita ko siya sa turnover ng Davao City Police Office. Tapos tinuro sa akin, sabi nila sa akin, yan si Colonel Kraft. So nung nakita ko siya, sabi ko, as a mayor, pero ang laki ng tulong ng Davao City Police Office under his leadership para magawa namin ang COVID-19 response ng Davao City. And of course, hindi lang yun sa Davao City, but sa buong Pilipinas, malaki ang contribution ng Philippine National Police in implementing the COVID-19 response of the government. So maraming salamat sa sakripisyo ninyo noong pandemic. Mga kababayan, I stand before you to shed light on the crucial role of confidential funds in ensuring the security and development of our beloved nation. In the pursuit of progress, it is imperative that we prioritize the well-being of our citizens and safeguard the peace and order that underpins our society. Let us remember that security and development do not come with a price tag. They are the very essence of a thriving nation. Peace and order, along with education, must be protected at all costs. They are the cornerstones upon which a prosperous society is built. We must ensure that our people can go about their daily lives without fear, that our children can receive an education in a safe environment, and that our businesses can thrive without the shadow of insecurity looming over them. Confidential funds play a vital role in maintaining security by providing the necessary resources to address unforeseen challenges swiftly and decisively. Whether it is combating terrorism, tackling organized crime, or safeguarding the integrity of our nation, these funds enable our law enforcement agencies and intelligence bodies, as well as other national government agencies and equally important local government units to protect our citizens effectively. They allow us to respond promptly to security threats, ensuring the safety of our people and the stability of our nation. The allocation of confidential funds should not be constrained by time. It matters not whether it takes 1 day or 1 year of spending. What truly matters is the safety and security of our people. We cannot cap the importance of protecting our citizens based on arbitrary timeframes. We must remain committed to providing the necessary resources for our security forces to fulfill their duties and protect our nation. Ang atong mga anak dapat maka-eskwela na dili ka mahadlok nga dunay magpahingulos nila. Dapat makapanigurado ta nga dunay kay mahatag na pagkaon nga baon sa ilaha. Dapat makauli sila sa atong mga panimalay nga luwas ug maipayon. This is a picture of national security. This is a picture of confidential funds. Anyone who attacks or undermines funds allocated for peace and order is naturally assumed to have insidious motivations. Such actions go
against the protection and well-being of the citizenry. Those who seek to compromise the security and development of our nation jeopardize the very fabric of our society and hinder our progress. We must remain vigilant and steadfast in our commitment to safeguarding our people and our nation. Makinig kayo sa lahat ng sinasabi sa palibot ninyo at tandaan ninyo kung sino man ang kumukontra sa confidential funds ay kumukontra sa kapayapaan. Kung sino ang kumukontra sa kapayapaan ay kalaban ng bayan. It is worth noting that the Department of Education's membership in the Anti-Terrorism Council and the Office of the Secretary's membership in the National Task Force LTAC exemplify the department's unwavering commitment to the protection and well-being of our learners, personnel, and other stakeholders. By actively participating in these crucial bodies, the Department of Education showcases its dedication to addressing security threats and creating a safe learning environment for our future generations. In conclusion, let us recognize the vital role of confidential funds in ensuring the security and development of our children and the future of our nation. We must prioritize peace and order alongside education, as they are the foundation of a prosperous society. The safety and security of our people should never be limited by financial constraints or arbitrary time frames. We must stand united against any attack on funds allocated for security and development and for our children, as they threaten the protection and well-being of our citizenry. Together, let us work towards a nation that is secure, progressive, and prosperous for all. Kanina po, nagpasalamat ako sa Philippine National Police sa inyong tulong noong pandemya. Ngayon po, nagpapasalamat ako sa inyong lahat, sa inyong serbisyo at sakripisyo para sa ating bayan. Sa Department of Education po, napakarami ng problema namin sa loob ng aming organisasyon. And makikita ko na ganoon din sa loob ng Philippine National Police. Marami kayong dapat reforma na gawin para sa inyong organisasyon. Meron lang akong maliit na advice as Secretary of the Department of Education and as your Vice President. And ito din ang sinasabi ko lagi sa mga pulis namin doon sa Davao City. Huwag lang kayo tumulong sa mga kriminal at huwag lang kayo ang maging kriminal. Yan lang ang hinihingi ng taong bayan sa inyo. Meron lang tayong approximately 200,000 personnel in the Philippine National Police. And kung ito, o kahit ilan man sa inyo tumulong sa mga kriminal, o tumulong sa illegal na droga, sa terorismo, sa mga NPA,
na tayong makikita magandang kinabukasan sa ating bansa. We only have the Philippine National Police in front of us, and on the other side is chaos and a country that is going nowhere. That is why yan lang din, napakasimple ng aming maibigay o mai-share na advice sa inyo. Huwag lang ninyo silang tulungan at huwag lang din kayo ang maging kriminal. Yan lang ang hinihingi namin sa inyo. Ulitin ko ang aming pagpapasalamat. Maraming sa inyo ang nagsasakripisyo, malayo sa pamilya. Hindi na nakikita ang mga anak dahil sa trabaho ninyo. Huwag kayo mawalan ng pag-asa. Ang ating bansa ay magiging matatag, magiging mapayapa kung tayo ay magtulungan. Always remember that the Philippine National Police will always have a friend in the office of the Vice President at ako yun. Dito nga natin mapapatunayan mga kaibigan na talagang mas may balls pa nga ito si Vice President Sara Duterte kaysa Kuting ng Norte na nagiging tuta lamang ng kanyang mga alipores, lalong-lalo na si Lisa Smugs at ang kanyang mga pinusto at linuklok sa gobyerno na may bahid ng mga korupsyon, kaya gusto nilang tanggalin at sibakin si Vice President Sara Duterte, kaya ginagawa nila lahat para lamang masira ang pangalan ng mga Duterte. Kung kayo ang tatanungin mga kaibigan, ano ang inyong mga opinyon